pamagat. Kargong baboy, sa pagsikat nga araw nung 10 ngeram Hunyo 2024, sa Pier 15 ngeram Manila North Harbor, nagsimula na naman ang isang bagong araw ng trabaho. Ang hangin sa umaga ay may halong amoy indagat mula sa Manila Bay at halumikmik, kasabay ang pamilyar na pagmamadali sa isa sa pinakamalaking daungan ng bansa. Ang trucking, container at refrigerated van ay nakapila ng mahaba, matiyagang nahihintay na maproseso sa Bureau of Customs. Ang ugong nga makina, ingay nga taong nag-usap, at nga anunsyo mula sa loudspeaker ay nagsasama-sama sa isang pamilyar na simponya ng daungan. Sa gitna ng magulong daloy ng masasakyan, isang malaking refrigerated truck na pininturahan ng puti at may logo ng Luzon Fresh Meats ang dahan-dahang gumalo patungo sa inspection area. Ang driver, isang lalaking nasa edad 30 na nangangalang Juan, ay bumaba nga sasakyan. May hawak siyang makapal na folder ga dokumento at dumiretso sa opisina para isumite ang ito. Ayon sa Chargo Manifest, ang kargamento ay mga kinatay na baboy na dumaan na sa kwarantina at inspeksyon. Handa ng i-export sa merkado ang Hong Kong. Ang lahat ang kasamang dokumento mula sa kontrata ang kalakalan, sertipiko ang kalusugan ang hayop, hanggang sa tax invoice ay kumpleto, malinaw at naayon sa batas. Sa prinsipyo, ito ay isang green lane na kargamento na dapat mabilis na makalusot. Gayunpaman, ang folder na mga dokumento para sa kargamentong ito ay pinadala sa mesa ni Police Colonel Mateo Reyes, ang hepe ng Customs Police sa araw na iyon. Si Colonel Reyes ay isang batikang opisyal na may higit sa 20 taong karanasan sa daungan. Ang kanyang buhok ay nagsisimula ng maging kulay pilak at ang kanyang mata sa likod ng salamin ay matalas isang tingin na hindi kayang takasan ng sinumang kriminal. Binuklat niya ang dokumento ng paisa-isa. Mabilis na binabasa ang impormasyon. Ang lahat ay tila perpekto, ngunit ang mismong pagiging perpekto nito ang nagbigay sa kanyang pakiramdam na may mali. Ang kanyang kutop na hinasang libu-libong kaso ay nagbababala na mayroong hindi tama. Tumayo siya mula sa kanyang opisina at dumiretso sa inspection yard kung saan nakaparada ang trucking Luzon Fresh Meats. Ang driver, nang makita ang isang opisyal na may ranggong police colonel na personal na mag-inspeksyon, ay bahagyang nagulat. Isang tensyon ang lumitaw sa kanyang mukha na mahirap itago. Magandang araw, bati ni Colonel Reyes. Anong kumpanya ang may-aring kargamentong ito at saan ito pupunta? Sir, kargamento po ito ng Luzon Fresh Meats. Magdadala po kami ng karne ng baboy sa Hong Kong, sir. Nautal na sagot ng driver. Inikot ni Colonel Reyes ang truck at mahinang tinuktok ang pader ng refrigerated container. Ano ang temperatura sa loob ngayon? Ngayon po ay negatibo 25 degrees Celsius, sir. Napapikit si Colonel Reyes, 25 degrees. Para sa frozen na baboy, sapat na ang 18 degrees Celsius upang matugunan ang pamantayan. Ang pagpapababa pa ang temperatura ay hindi gaanong nakakatulong sa pakimbak at aksaya lamang sa gasolina. Ang isang kumpanyang nag-isip ng kita ay hindi gagawa ng ganitong pag-aksaya, maliban na lang kung mayroon silang gustong i-preserve na mas espesyal isang bagay na nangangailangan ng matinding lamig upang tuluyang pigilan ang proseso ng pagkabulok. Ang binhing pagdududa sa isip ng opisyal ay nagsimulang tumubo. Buksan mo ng bahagya ang pinto ng container para ma-inspection ko, utos niya sa isang tono na kalmado ngunit hindi tumatanggap ng pagtanggi. Namutla ang driver. Kasi sir, nakasil na po. Baka maapektuhan ang temperatura at kalidad ng produkto. Ako ang mananagot, sagot ni Colonel Reyes na may diin sa kanyang boses. Ang regulasyon ay regulasyon. Kung hindi ka makikipagtulungan, may karapatan akong i-hold ang buong kargamento para sa masusing inspection. Dahil alam niyang wala na siyang magagawa, napilitan ang driver na umakyat at gamitin ang cutter para putulin ang wire seal. Dahan-dahan niyang binuksan ang mabigat na pinto ng bakal. Agad na bumulwak ang isang ulap nga nagyayelong hangin. Ngunit ang kasama nito ay hindi
ang karaniwang amoy ng frozen na baboy, kundi isang kakaibang amoy matapang at nakakasuka. Amoy kemikal, ngunit may halong lansa na hindi katulad ng anumang hayop. Si Colonel Reyes, na sanay nasa iba't ibang amoy ng kargamento, ay agad na napansin ang pakakaiba. Sumanyas siya sa isang batang opisyal na dalhin ang isang high-powered na flashlight at itutok sa loop. Sa ilalim ng ilaw, daan-daang katawan ng kinatay na baboy, maputla at kulay rosas ang nakasabit sa na bakal nakawit. Mukhang normal, ngunit sa isang madilim na sulok sa pinakalup, nakita niya ang ilang malalaking puting styrofoam box na maingat na isiniksik sa pagitan ingga nakasabit na karne. Ang pagkakaayos ay hindi pangkaraniwan at malinaw na may layuning magtago. Ang kanyang hinala ay umabot na sa sugdulan. Alam ni Colonel Reyes na hindi niya ito maaring palampasin. Nakpasya siya ng may katiyakan. I hold ang pagprosesong kargamentong ito, malakas niyang sabi. Isa sa ilalim natin ito sa kumpletong inspection. Driver, bumaba ka at sumama sa opisina. Ang utos ay kumalat sa buong lugar. Agad na tumaas ang tensyon. Ang truck ay inilipat sa isang espesyal na lugar. Ang buong team na opisyal ay tinipon. Ang pinto ng container ay binuksan ng maluwag. Ang malamig na hangin at ang kakaibang amoy ay mas lalong bumulwak. Ang nga opisyal, kahit na nakasuot ng face mask, ay nakaramdam ng pagkahilo. Ang bawat katawan ng baboy ay maingat na ibinaba. Nang makapasok sila ng mas malalim, inilabas nila ang puting styrofoam box. Ang ito ay medyo magaan. Sa takip may nakasulat na Chinese characters. Ano ang ito? Tanong ni Colonel Reyes sa driver, na ngayon ay nakatayo sa tabi niya, binabantayan ng dalawang opisyal. Sir, nga lamang lupo iyan. May bagong produkto po ang kumpanya, naka-vacuum pack para mapanatili ang pagiging sariwa, pautal-utal na sagot ng driver. Isang batang opisyal ang inutusan na buksan ang isa sa makahon gamit ang isang cutter. Sa loop, may mga transparent na plastic bag na maayos na naka-vacuum seal. Bawat bag ay naglalaman ng malambot na tissue na mukhang puso, atay o bato ng baboy. Ang kulay ay madilim na pula, malinis tingnan, at profesional ang pagkakagawa. Mukhang lamang loop nga ang baboy, sir. Siguro premium grade kaya ganito ang pagkakabalot. Sabi nga batang opisyal, na tila nakahinga ng maluwag. Karamihan sa mga opisyal sa team ay sumang-ayon na sa panahon ngayon, malaki na ang advance ng teknolohiya. Ang ganitong paraan ng pag-impake, bagamat kakaiba, ay tila makatwiran. Ngunit hindi ganun ang tingin ni Colonel Reyes. Naksuot siyang guwantes at kinuha ang isang plastic bag na naglalaman ng tila bato para suriin. Gamit ang kanyang 10 taong karanasan sa pagsusuri ng iba't ibang uri ng kargamento, nakita ng kanyang mga mata ang isang anomalya na hindi mapapansin ng karaniwang tao. Ang bato ng baboy na ito ay bahagyang mas malaki kaysa sa normal. Higit sa lahat, ang kulay nito kahit na nakalagay sa matinding lamig, ay mas matingkat na pula kaysa sa nararapat at ang istruktura ng tissue na nakikita sa pamamagitan ng plastik ay mas komplikado at naibas sa libu-libong bato ng baboy na nakita na niya. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa likuran ng matandang opisyal. Itinaas niya ang bag malapit sa kanyang ilong. Kahit sa pamamagitan ng plastik, naamoy pa rin niya ang kakaibang lansa. Nanahimik siya sandali. Ang kanyang mata ay nag-isip habang nakatitik sa bag na hawak. Ang kanyang katahimikan ay nakdulot ng mas matinding tensyon sa paligid. Ang ibang opisyal ay nagsimulang mapansin ang seryosong kilos ng kanilang hepe. Sa wakas, lumingon siya sa isang opisyal at nakutos sa isang malalim at tiyak na boses na may autoridad na mahirap tanggihan. Itigil ang lahat ng inspeksyon. Ay kordon ang lugar na ito. Walang pwedeng pumasok o lumabas. Dalhin ang driver sa interrogation room, ihiwalay siya. Pagkatapos, ay tumingin siya sa batang opisyal na nakbukas ang kahon. Kumuha ka ang isang bag, kahit alin diyan. Dalhin mo agad sa mobile testing unit ang Bureau of Animal Industry. Hilingin mo sa kanila na magsagawang DNA test para matukoy ang species. Pakiramdam ko, hindi ito lamang lupeng baboy. Ang katahimikan,
sa opisina ng Customs Police sa Manila North Harbor ay nakakabingi. Sapat na para marinig ang bawat tikta ng orasan sa dingding. Si Colonel Mateo Reyes ay nakaupong tahimik sa kanyang silya. Ang kanyang tingin ay nasa labas ng bintana, ngunit ang buong isip niya ay nakatuon sa teleponong nakapatong sa kanyang mesa. Halos 1 oras na ang nakalipas mula nang ipadala ang sample para sa pagsusuri. Para sa iba, ito ay maaring isang sobrang maingat na hakbang lamang. Ngunit para sa kanya, ito ay 1 oras ng matinding pahihintay. Isang nakakatakot na kutop ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Sa wakas, tumunok ang telepono. Sinagot ito ni Colonel Reyes sa unang ring pa lang. Sa kabilang linya ay isang boses na nakmamadali at puno ng pakasindak na hindi maitago mula sa opisyal ng BI. Sir, Colonel, ang resulta po ang paunang DNA test. Ang tissue sample sa plastic bag, hindi po ito galing sa baboy. Kinukumpirma pong DNA structure na sa tao po ito galing. Ulitin ko po, DNA po itong tao. Kahit na inihanda na niya ang kanyang sarili para sa pinakamasamang sitwasyon, nang marinig ang salitang iyon, naramdaman pa rin ni Colonel Reyes ang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likuran. Humigpit ang pagkakahawak niya sa telepono. Tama ang lahat. Tama ang kanyang kutop. Ang nakatago sa likod ng kargamento ng baboy ay hindi lamang simpleng commercial fraud o smuggling ng ordinaryong kontrabando. Ito ay isang mabigat na isang krimen na kinakalakal ang katawan ng kapwa-tao. Isial ang lahat ng ebidensya at ang resulta ng test ngayon din. Utos ni Colonel Reyes, ang kanyang boses ay malalim ngunit puno ng otoridad. Panatilihin itong top secret. Magre-report ako sa nakatataas ngayon din. Nang walang sinasayang na segundo, isang direktang tawag ang ginawa sa District Director ng Manila Police District, MPD. Ang lahat ng impormasyon ng kaso mula sa unang pagdududa hanggang sa resulta ng DNA ay inulat ng detalyado. Nang matanto ang kabigatan at ang posibilidad na ito ay isang transnational crime, nag-utos agad ang District Director na bumuo ng isang Special Investigation Task Force na titipunin ang pinakamahusay na investigado. Si Police Brigadier General Arturo de Leon, na kilala sa kanyang pagiging desidido at matalas na pag-iisip, ang itinalagang pinuno ng Special Investigation Team. Kinahapunan ing araw ding iyon, ang unang target ing investigation team ay natukoy na ang Luzon Fresh Meats Inc. at ang General Manager nito, si G. Richardo Chavez. Ang warrant of arrest para kay G. Chavez ay mabilis na isinilbi na hindi siya binigyan ng pagkakataong makapahanda. Nang dumating ang investigador sa headquarters ng kumpanya, si Ricardo Chavez, isang lalaking nasa edad 40 na may itsura ng isang matagumpay na negosyante, ay nakpakita ng matinding pagkagulat at galit. Sa interrogation room ng MPD, nakpakita siya ang buong kooperasyon at buong diin na iginit na siya at ang kanyang kumpanya ay mga biktima. Masir, ito ay lubhang nakakagulat para sa akin, sabi ni Chavez sa tono ng isang agrabyado. Ang Luzon Fresh Meats ay laging sumusunod sa batas. Mahigpit ang aming proseso ng inspeksyon. Ito ay tiyak na isang paninira sa aming pangalan. Malaki ang posibilidad na habang nasa biyahe, si Juan, ang aming driver, na lulong sa sugal, ay nakipagsabuatan sa mga tagalabas para isingit ang ilegal na kargamento sa truck. Hinihiling ko po sa mga pulis na imbestigahan at parusahan si Juan para may balik ang malinis na panggalan ing aking kumpanya. Ibinigay ni Chavez ang lahat ing business permit, company profile, at mga pinakabagong kontrata ing export sa inga opisyal. Sa panlabas na anyo, lahat ay perpekto. Ang Luzon Fresh Meats ay isang kumpanyang itinatak mga 2 taon na ang nakalipas, may kumpletong legal na dokumento at nakatanggap pa ang parangal mula sa isang lokal na ahensya para sa food safety. Ang kuwentong binuo ni Chavez ay napakakapani-panibala na ibinabato ang lahat na sisi sa isang empleyado lamang. Gayunpaman, si Brigadier General De Leon at ang kanyang team ay hindi basta-basta nalinlang perpektong panlabas na anyo. Habang ang isang team ay patuloy na nagtatanong kay Chavez, isa pang team mula sa Economic Crimes Division ang inutusan na suriin ang daloy, ing pera at lahat ng
Transaksyong pinansyal ing Luzon Fresh Meat sa nakalipas na 6 na buwan. At dito nagsimulang lumitaw ang unang bitak sa kasinungalingan. Sir, may malaking anomalya sa mga account ing Luzon Fresh Meats, ulat ni isang investigador sa pulong. Sa nakalipas na 6 na buwan, biglang tumaas ang kanilang export ng baboy. 5 beses na mas mataas kumpara sa parehong panahon nung nakaraang taon. Pero ang nakapagtataka, napakababa ang kanilang iniulat na net profit. Hindi ito tukma sa kanilang malaking kita. Ang daloing kanilang pera ay may malinaw na palatandaan ng money laundering. Natuklasan ang financial expert na ang Luzon Fresh Meats ay patuloy na tumatanggap ng malalaking halaga. Umaabot sa 10 milyong piso mula sa mga shell company na nakarehistro sa Hong Kong at Macau. Halos kaagad pagkatapos matanggap ang pera, ang katumbas na halaga ay wini-withdraw bilang cash mula sa account ng kumpanya sa pamamagitan ng maraming maliliit na transaksyon na isinasagawa ng mga individual na walang kaugnayan sa negosyo ng kumpanya. Ito ay isang klasikong paraan ng money laundering pagtatapos ng investigador. Ang kita mula sa export ng baboy ay isang palabas lamang para makmukhang legal ang maruming pera. Ang tunay nilang, kita ay hindi nakasulat sa papel. Ang Luzon Fresh Meats ay walang duda na isang front company lamang. Ang impormasyong ito ay lalong nakpatibay sa hinala ng investigation team. Samantala, nakaroon din ang progreso sa interogasyon ng driver, si Juan. Sa simula, iginit niyang wala siyang alam at sumusunod lang sa utos. Ngunit nang harapin siya ng ebidensya nga kahina-hinalang tawag sa telepono at ang kanyang tensyonadong kilos sa daungan, kasama pa ang psikolohikal na pressure ng malaman na ang kanyang dinadala ay hindi lang ordinaryong kontrabando kundi mga bahagi ng katawan ng tao. Sa wakas ay bumigay si Juan. Sir, hindi ko po talaga alam kung ano ang nasalop pag-amin ni Juan. Habang nanginginig ang buong katawan, ang alam ko lang po ay special delivery iyon. Sa bawat biyahe na may ganun, nakakatanggap ako ng dagdag na PFIMO tribu Samkesh. 10 beses na mas malaki sa normal kong sahod. Mahigpit na ipinagbilin sa akin ni Mr. Chavez na ilihim ito. Saan mo kinukuha ang special delivery? Sa main office ba ang kumpanya? Direktang tanong ni Brigadier General De Leon. Hindi po, sir. Pagamin ni Juan. Tuwing may special delivery, tatawag sa akin si Mr. Chavez gamit ang ibang numerong telepono at ibibigay ang direksyon papunta sa isang cold storage warehouse sa labas ng siyudad, malapit sa isang lugar sa Bulacan, mahigit 20 kilometro mula sa kumpanya. Napakalibre po dong. Puro abandonadong fish ponds ang ginasa paligid. Ang testimonya ni Juan ang susing hinahanap ng investigador. Kinumpirma nito na ang Luzon Fresh Meats ay may isang lihim na operasyon sa labas ng kanilang opisyal na sistema. Agad-agad, isang plano ang binuo para salakayin ang lihim na cold storage warehouse sa ilalim niya direktang pamumuno ni Brigadier General De Leon. Dos-dosan nga investigador at miyembro ng Special Action Force, SEF, ang lihim na pumalibot sa warehouse na itinuro ni Juan sa madaling araw ng sumunod na araw. Ito ay isang warehouse na nakatayo nang mag-isa sa gitna na isang tiwangwang na lugar, walang pangalan, walang bantay. Go! Ang utos ay ibinigay. Sumugot ang pulis mula sa lahat ng direksyon. Ang bakal na pinto ay giniba. Sa loob ng warehouse, nagyelo ang lamig at nakakabinging katahimikan. Ang warehouse ay nahahati sa 2 bahagi. Ang isang bahagi ay naglalaman mga kahon frozen na baboy, tulad ng isang ordinaryong warehouse. Ngunit ang kabilang bahagi na nasa mas malalim at hinihiwalayan ng isang insulated na pinto ay ibang-iba. Dose-dose ng malalaking puting styrofoam box ang magkakatabing nakasalansan. Sa tabi nito ay may mga malalaking drum ng kemikal na may mga label na puro nakasulat sa Chinese. Walang anumang dokumento o import permit. Ang amoy ng kemikal at ang kakaibang lansa ay mas matindi rito katulad ng naamoy ni Colonel Reyes sa daungan. Maingat na binuksan ang forensic unit ang isang styrofoam box. Sa loob, naroon ang vacuum sealed na plastic bag na naglalaman ang organo ng tao na nakababat sa dry ice. Sa pagsusuri sa mga drum ng kemikal,
Natakpuan nila ang maraming kagamitang medikal tulad ng scalpel, forceps, at ang pinakanakakagulat sa lahat, daan-daang blood bag at both ang organ preservation solution. Lahat ay sobrang linaw na. Ito ay hindi lamang isang bodega nga produkto. Ito ay isang istasyon para sa pagproseso at pag-impake bago ipadala para ibenta. Nang harapin ang hindi may tatanging ebidensya na natakpuan sa lihim na warehouse, kasama ang testimonyang driver, sa wakas ay sumuko si Richardo Chavez. Inamin niya na ang Luzon Fresh Meats ay isang front company lamang na nilikha para paktakpan ang kanilang illegal na operasyon. Iginiit niya na isa lamang siyang manager na inupahan para pamahalaan ang nga palabas na operasyon. Ang tunay na nasa likod nito ay isang maimpluwensyang tao na hindi niya kayang pangalanan. Malaki ang naging progreso ang kaso. Nagtagumpay ang investigation team na alisin ang unang layer ng maskara ng sindikatong ito. Gayunpaman, isang mas malaking tanong ang lumito. Ang Luzon Fresh Meats at ang warehouse na ito ay bahagi lamang ang transportation at logistics. Kung gayon, saan nakmumula ang produkto ang nga organo ng tao na ito? Sino ang may kakayahang medikal at kasama ang loop para isagawa ang pag-aani sa unang yugto? Sa Command Center, si Brigadier General De Leon ay nakatayo sa harap ng isang whiteboard. Ginuhitan niya ang salitang Luzon Fresh Meats at gumuhit ng isang malaking arrow patungo sa isang blankong espasyo. Pagkatapos ay naksulat siya ang isang bagong tanong. Malinaw na ang pananalapi at transportasyon. Pero ang bagay na ito, sabi niya, habang marahang tinutuktok nga daliri ang isang litrato nga bek na naglalaman ng organ, hindi basta-basta lumilitaw. Nangangailangan ito ng profesional na kasanayang medikal. Ang susunod na direksyon ng investigasyon ay ang paghahanap sa berdugong iyon. Ang utos ni Brigadier General De Leon ay nakbukas ng isang bagong direksyon ng investigasyon na puno ng mga hamon. Ang pagsisiyasat sa nga pasilidad na medikal ay nangangailangan ng matinding pag-ingat, pagiging lihim, at mataas na antas ng profesionalismo. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaring magbigay babala sa mga salarin at maging sanhi upang mas lalo silang magtago sa dilim.